yan, even in private, lagi niyang sinasabi sa atin yan. And tatlo lang naman talaga paulit-ulit kong sinasabi, ang direktiba ng Pangulo. Panagutin yung mga dapat managot, ibalik ang pera, and reformahin ng DPWH. Yun nga. Hindi siya madaling gawin. May proseso yan lahat. Hindi yan overnight. Pero sa tingin ko, dito sa makikita natin ngayon, sa loob ng 3 kalahating buwan na nandito ako, tingin ko, meron na tayong mga nagawa, pero umpisa pa lang ito. No, paulit-ulit namang sinasabi ng Pangulo yun na this is only the beginning. No, and I just like to go through them one by one. No, so unahin natin yung mga mananagot. So, ito nakita nyo na, yung mga nagsimula na yung mga pag-aaresto, nagsimula na yung mga pagpa-file ng kaso. Pero, siguro tignan natin ang pangmalawakan. No? So, next slide please. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan sila former Speaker Romualdez, sila former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Congressmen. 87 na yan. Lahat yan, nasa ombudsman na. Through referrals, filings by the ICI and DPWH. Siyempre, kasama na rin dyan yung BGC boys, kasama ng iba pang mga empleyado ng DPWH, at kasama din ng mga iba't iba pang contractors, at meron pang ibang mga private individuals. 87. Halos mag-100 na yan. So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan, yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Pero sabi nga ng Pangulo, at sabi na rin ng Ombudsman, kailangan, pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng Ombudsman. No, kumakalat pa siya ng dagdag na ebidensya, katulong ng ICI, katulong ng DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, para pag-file sa korte, siguraduhin malakas ang kaso. No? At umpisa pa lang ito. No? Umpisa pa lang ito. No? Marami pang mga i-refer sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. So, ulitin ko. At ngayon, meron ng 23 individuals, can you go back? Na meron ng kaso sa korte. No? Kasama na din dyan si Saldico, etc. No? May kulang dito. No? Anyway, so alam na naman natin sila. No? So, kasama si Sara Diskaya sa kaso sa Davao. No? Dalawa ang kaso ngayon na final sa Sandigan at sa RTC ng Digos. No? 16 sa... Ayan, nag-e-edit siya. So, hindi, alam naman natin lahat yun. No? So, sa Oriental Mindoro, kasama si Zaldico at sila yung mga DPWH personnel. Sa Digos naman, kasama si Sara Diskaya at yung mga DPWH personnel na nandun. So, at ang sabi ng Ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So, abangan na lang natin yun. No? Okay. So, ang punto natin dito is yung direktiba ng Pangulo na mananagot ang dapat managot. Nakikita na natin sa mga final sa Ombudsman at sa mga yon fina-file na sa korte. At ulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. May mga malalaking isda doon. No, na tingin ko naman, nakikita ng mga kababayan natin. Pero dahil nga may proseso tayo, hihintayin natin ngayon at may tiwala tayo sa Ombudsman sa kanyang kakayahan at sa kanyang resolve na mag-file ng mga kaso sa korte
para talagang tuluyan ng managot ang mga dapat managot. So yon, unang-una yon, ang dapat managot ang dapat managot. Ikalawang direktiba ng Pangulo yung, ito na pala yung mga na-aresto, no? So alam nyo na yan, no? At mayroong mga at large tayo. By the way, na-cancel na rin ang pasaporte ni Zaldico. No? Ibig sabihin, maliit na talaga ang mundo niya. Ang presidente mismo ang nag-announce niya. No? At hindi na magtatagal yan, tingin ko, sa galing ni Secretary John Vic Remulla, nakita nyo naman na eventually, ganyan din yung nangyari kay former Congressman Teves, pero nahuli din siya, naiuwi din siya. Tingin ko, ganyan din ang gagawin ni Secretary John Vic ng DILG, katulong ng PNP, mahuhuli din natin si Zaldico at madadaga ulit natin siya, babalik natin siya sa Pilipinas para harapin ang hustisya dito sa bayan natin. So, next slide please. And of course, dito sa loob ng DPWH, 90 na ang either na-dismiss, na-suspend, at may administrative cases. 90 na. And again, umpisa pa lang yan. No? Tuloy-tuloy yan. Hindi kami tumitigil dito. No? Ang naka-assign na dito ngayon ay si Undersecretary Ato Bisnar at si Yusek Rafi Torgano. Sila talaga ang nakatutok sa pananagot both within DPWH and mga nasa labas din ng DPWH. No? At syempre, katulong nila si General Azurin sa ICI. So, tuloy-tuloy tayo dyan. No? Wala tayong tigil dyan. At tingin ko, tataas lang ng tataas itong mga numerong nakikita nyo ngayon. Yung 87 na nasa ombudsman at yung 90, yung 23 na may kaso na sa korte at itong 90 na to na dito sa loob ng DPWH. No? Tuloy-tuloy lang yan. Hindi tayo titigil. Okay. Ngayon, napunta naman tayo sa pagbabalik ng pera.